Usapang responsibility. Usapang responsibility. Usapang integrity. Usapang integrity. Praise God. Hallelujah. Hindi ko alam kung nakikita nyo ako dyan eh. Ang ina-expect ko nga kanina, sabi ko, siguro may magme-makeup doon. Yung pala wala. Amen. Sa mga kapatid ko, sa umaga pong ito, bitin ako kanina eh. Andun na eh. Andun na sa maturity. Sa tingin nyo, yung iba lang ang kailangan ng maturity. Yung mga pastor, kailangan din ng maturity. Amen. Walang pastor-pastor ngayon. Pare-parehas tayong lalaki. Kwentuhan tayo ngayon, okay? Para mga locker room na kwentuhan lang. Amen. Sa mga tunay na lalaki. Amen. Pwede ko po ba kayong anyayahan tumayo saglit? Let's all stand for the reading of the Word of God. Hallelujah. Pasensya na po kayo, may pagka-old school ako. Nagpapatayo. At alam kong ganun din yung bishop dito. Amen. Hallelujah. 27 years ago, just simply imagine, 27 years ago, isa ko sa mga naging anak-anaka ni Bishop Lauro at ni Pastora Ruby. That was 27 years ago. Ang tagal na ng panahon. Kaya sabi ko, Lord, talagang pinagpapala mo yung mga lingkod mo. Amen. Ang bansag sa amin noon sa pinanggalingan naming malaking ministry, para kayo mag-ama. Ngayon po, para na lang kaming magkapatid. Ang masaklapan nito, parang ako yung kuya. Sabi ko, bakit nagkaganon? Nagdi-deteriorate din. Nabasa ko kanina, nagdi-deteriorate. Bakit ganun? Ano? Okay, so mga kapatid, I want everybody, kung meron kayong cellphone sa Bible. Okay. May Bible kayo sa cellphone. O mas mainam po talaga. Ako, patawarin nyo na ako kasi maliit lang tong nadala ko. Lilit ng letra. Okay, so Proverbs chapter 11 verse 3. So, gagamit tayo ng New International Version, Proverbs chapter 11, verse 3. Hallelujah. So, ito yung sinasabi ng Proverbs chapter 11, verse 3. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Basahin ko sa Magandang Balita, Biblia. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasaki ng kanyang kataksilan. Ito naman yung version, ang dating Biblia, 1905, published. Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila. Ngunit ang mga kasuwailan ng mga taksil, yung pagiging suwail na taksil pa, ay papatay sa kanila. Men who are lacking integrity, delikado pala tayo. Amen. So somebody close your eyes, bow down your heads. Let's pray in the name of the Lord and in the power of His might. Hallelujah. Holy Spirit, bombard this place with your great powers, anointing. Hallelujah. Shake this place, O Lord, with your powers. Hallelujah. Anoint us, O God. Anoint us, hallelujah, and feed us, Lord Jesus, with your bread from heaven. Feed us, Lord God, until we want no more. Lord God, i-bless mo ang iyong abang lingkod. I-bless mo, Diyos, ang lahat ng puso na matatamnan ng iyong mga salita. Ang lahat ng bagay, O Diyos, ay pinagkakatiwala namin sa iyong mapagpalang kamay. All of this we ask in Jesus' name. Somebody shout, Amen. Amen. You may be seated please in the presence of the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, hindi ko alam kung masusundan ito talaga. Sundan na lang ng mga IT. So mga kapatid ko,
Let's talk about this, building personal integrity. Amen. Sa mga kapatid, napansin ko, dati kinukuha akong resource person, speaker sa mga conferences sa worship. Bata-bata pa ako noon. Sabi ko, tuwang-tuwa ako pagka nagiging guest speaker ako sa mga conferences. It's all about worship. Aba, nung pag-edad ko ng 37, 38, 40, hindi na tungkol sa worship, tungkol sa men's na, tsaka sa fathers. Sabi ko, iba talaga pag tumatanda, Tsaka dati, ang mga gusto kong tugtugan, yung kaparis kanina, never before have I... Talagang ang iingay talaga ng gitara. Ngayon po, ang tugtog ko, mga classical na. Nagbabago rin talaga. Yung bang mga finger style na gitara, kala mo mga classic na, medyo umiidad. Sabi ko nga, totoo yung sinasabi kanina, mentras umiidad ka, nagbabago rin, ayaw mo nang pakialaman. Ayaw mo nang mapakialaman. Okay? At talagang sa totoo, ayoko nang pakialaman ako sa tugtog ko. Kaya sa church, sabi ko nga, pagka mga bago, sa inyo yan. Pagka mga luma, akin yan. Diba? Sa mga kapatid, ang tema natin ay usapang responsibility. So, dahil usapang responsibility, then it simply means one thing. We are all given grace by the Lord, kaya meron tayong ability to respond. Amen. So, meron kang ability from the Lord at yung ability na yan, gamitin mo yan, napakalaki ng gagawin kung paano tayo magre-respond sa panawagan ng Diyos. Amen. So, usapang responsibility, mga kapatid ko, total, inutusan tayo. So, tayo po ay mandated. Tayo po ay mandated, tayo po inutusan, tayo po ay inatasan para maging responsible. Amen. At hindi lang para maging responsible, kundi para tayo po ay, ano yung kasunod? Basahin niyo yung kasunod. Sabay sabaw. Man of integrity. Amen. Sabi mo sa katabi mo, man of integrity. Okay, sabihin po nating lahat, man of integrity. Come on, mas malakas pa yung sigawan sa bingguhan kaysa sa atin. Man of integrity. Yes, talagang may mga man talaga rito. Amen. So mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay, let's talk about integrity. Meron po akong pababasa sa inyo mga kapatid. Ito pong let's talk about integrity. Meron pong isang lalaki isang tao na kung saan po ay naging president ng Holiday Inn International. Holiday Inn, hotel po ito. Way back 1973, siya po ay si Len Clymer. So, itong tao na ito, bilang isang corporate president ng isang hotel, ginawa niya ang lahat. He did everything in his power not only to sell a company image, but to shape a company culture. Gusto niyang magkaroon ng panibagong kultura, ma-shape niya ng panibagong culture yung hotel habang siya ay nanunungkulan. Ito yung gusto niya kasi. Ang gusto niya ay ito. Holiday Inn to instantly think good, wholesome, family fun. So yun ang gusto niya. Na hanggat siya yung corporate president, kaya niyang gawin sa pamagitan ng kanyang authority na meron siya, gagawin niya ito para maging wholesome yung Holiday Inn International. At itong maganda, through the 70s, he made Holiday Inn the fastest growing, largest hotel chain in the country. Tapos ito ngayon, 1977, Clymer resigned. Ang tanong bakit? Kasi ito, yung board, nag-decide sila na maki-connect, maki-join doon sa tinatawag na Atlantic City Casino.
So yung bagay na gusto ni Len Clymer, nasiran lahat. So ito na eh. Alam nyo ba na yung resignation ni Clymer, he lost millions. Kasi pagka naging presidente ka ng isang ganong klaseng hotel, Holiday Inn International, ay talaga naman na ang laki ng kikitain mo doon. Pero ito eh, yung isang nag-i-interview, welcome po sa ating Pastor Ruther. Magandang umaga po. Hallelujah. At ako ay pinatawa na naman. Ang hirap talaga mag-pray, no? Nagba-Bible study kami dati dyan sa Bulacan. Sabi ko nga kanina sa mga pastor, nagba-Bible study kami nung una asiwa ako dahil punerarya eh. Pagpasok ko minsan, nauuna akong dumating. Sabi ko, tignan mo itong mga worship team na to. Ang usapan 2:00. Bago mag 2:00, nandun na ako. Tapos tatanggapin lang ako na may-ari. Pastor, upo ka muna. Timplahan kitang kape. Iniwan ako. Nasa paligid ko puro ataol. Sabi ko, paano ka ba naman ito? Tapos pagka nagpe-pray na, struggle talaga ako. Lord, pagpalain niyo po yung tao na ito. Hindi ko alam kung paano ipagpe-pray. Di maraming mamamatay. Ewan ko ba? Para kumita lang sila. Pag may namatay, nabuhay sila. Di ba? Tapos yung church namin na inaatinan dyan sa Bulacan, yung church namin nasa second floor, punerarya nasa ilalim. Kaya no minsan may kinausap ako, sabi niya, Pastor, ayoko na talaga. Hindi ko na kaya. Sabi ko, pag hindi mo na kaya, pagpipray na kita, Lord, kunin mo na ito. Tapos sabi ko, magparehistro ka na doon sa ibaba. Sagot na nila Sister Nida yung damit. Okay na doon. Okay. Kaya sabi niya, wag naman ganun, Pastor. Okay, tamo na. Ngayon, ayaw mo. Ngayon, mga kapatid, ito yung sinasabi ko kanina. Yung pagre-resign, yung resignation ni Len Clymer, he lost millions of dollars. Tapos ito ngayon, sabi ng interviewer, bakit kayo umalis? Bakit kayo nag-resign? Ito yung sagot niya. It was very, very easy. It had to do with my integrity. Kasi ito yung paninindigan ko, ito yung prinsipyo ko, ito yung pananaw ko. Ngayon, itong sabi niya eh. Kung meron kayong gustong gawin pang iba, dyan sa hotel, it's all up to you. Basta ako, aalis ako dyan dahil hindi yan ang pananaw ko at hindi yan ang paninindigan ko. Hindi yan ang prinsipyo ko. Kaya kung gusto nyong gawin yung iba, nasa sa inyo yun, I'm totally out. Ayoko na. Kaya mga kapatid ko, pag sinabing integrity, hinanap ko ito, yung salitang integrity sa Hebrew word is Shem Lemut. Nababasa nyo ba dyan? Pakilaksan nyo nga, Shem Lemut. O, limutin mo na yung mga bagay na nagpapahina sa'yo. Itong pag-aralan natin, Shem Lemut, integrity. So, when you say integrity, it means whole, sound, unimpaired. It means to possess a genuine heart. So, isang bagay din yung tinatawag na ethical soundness. It means integrity. Okay, so a commitment to strong moral principles and consistent ethical behavior in both thoughts and actions. So, ito yung bagay na kailangan talaga ng isang lalaki. Na kapag siya ay pinag-uusapan usapang responsibility, hindi ka lang naniniwala, kundi kailangan meron kang aksyon. Amen. So it implies being honest, reliable, true to one's conscience, even when facing pressure or challenges. Kahit na ito, ang hirap ng pinagdaanan ni Len Clymer, sayang yung pwede niyang kitain sa mga darating pang buwan at taon. Tapos ito ngayon, dahil labag sa kanyang paniniwala, kahit na mawalan siya, basta importante, yung paninindigan niya, ipaglalaban niya. Ngayon, kung ang paninindigan natin ay yung salita ng Diyos, kahit na nahihirapan ka na, panindigan mo ito. Tatayuan mo ito. Pag sinabi ng Panginoon na magpatawad ka, yun ang prinsipyo natin. Kung meron mang prinsipyo na paniniwalaan at paninindigan, yung prinsipyo na ng Biblia.
Pag sinabing magpatawad, naalala ko tuloy yung morning devotion, pag inutusan kayo ng tanong na kahit na hindi kayo nagkasala, inutusan ka ni Yahweh na puntahan mo, ikaw na yung humingi ng pasensya. Sabi nung isa, pwede, susundin ko, pupuntahan ko, sabunutan ko lang. Ako naman, sabi ko, pwede ko yung gawin. Nung medyo bata-bata pa, pag hinedlock mo yan, di ba? I love you, brother, with the love of the Lord. Hanggang sa magkulay blue na. Di ba? Maririnig mo, top out na. Top out na. So mga kapatid ko, paninindigan natin ito, yung salita ng Diyos. So it implies being honest, reliable, true to one's conscience, and even when facing pressures or challenges. Moral excellence, ito. Magbabasa lang muna tayo, kayo naman. Absence, ito, napakaganda nito. Absence of hypocrisy. Pagka may moral excellence, absent ang hypocrisy. Kapag may moral excellence, andyan yung willingness to keep promises. Ito yung paninindigan, kahit na ano mangyari, ang pangako ay pangako. Amen. Mga lalaki, be responsible. All of us should be responsible. Kaya pagka may sinabi ka, panindigan mo. Ang pinangako mo, pinangako mo. Amen. Gawin. Sabi sa katabi mo, gawin mo yung mga pinangako mo. Uy. No hidden agenda. A man of integrity. Sabi kanina ng first speaker natin ni Pastor Joseph, ang isang lalaki, a man of integrity, is true to his word. May natutunan akong bago. Di ba? OTW, on the water, maliligo pa lang pala yun. Amen. May natutunan akong bago. So, mga kapatid ko, kaparis ni Len Clymer ito, sabi niya this is what I stand for. Ito yung aking pinaninindigan. This is what I believe. Dapat ganito, ito yung pinaniniwalaan ko, ito yung pinaninindigan ko. This is right. Ito yung tama. Parang iba yun Parang commercial yun Ito ang tama. Gawin mo yan, tamahan ka sa pastor mo. Ito ang tama. Amen. Alam ng mga kalalakihan talaga. Lalaki talaga kayo. If you want to do something, ito yung sabi ni Len Clymer. If you want to do something else, fine. But I will not barge into it. Hindi na ako makikiisa dyan, hindi na ako sasali dyan. Alam kong bawal, alam kong mali. Kahit na hindi bali nang mawalan ako, hindi baling hindi na ako kumita, ang importante, wala na ako dyan, ayaw ko nyan. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid ko, nung lumang buhay ko, pangit ko O bakit parang may ano kayo? Parang personalan yata ito Hindi pa ako tapos. Ang laki na nga laki ng pinagbago Old life, ako po ay pangarap ko talaga maging singer, maging sikat na musician. Tumutugtog ako noon sa Cowboy Grills, kumakanta ako sa Shakey's, kumakanta ako sa, nakakasabayan ko yan, nakaka-jamming ko yan, nakakabanda ko yan, yung original na Eraserheads. Intro Boys, sino to, si Dodong Cruz ng yung kumanta ng Multong Bakla, sino to, yan? The Youth. Ngayon, nakaka-jam ko yung mga yan. Talagang gusto kong sumikat. Gusto ko talagang maging rockstar. Ang payat ng mukha ko, ang haba ng buhok ko. Tapos talaga naman, lagi akong tropang gising ako Tropang gising. Napapraning na ako noon Natakot lang ako dahil sinabi ng mama ko, kilala ko yung mama ko, hindi marunong magbiro. Ang sabi ng mama ko, pag hindi ka pa naglubay, ako mismo magpapakulong sa'yo. Sinagot ko naman, wow naman ma, hassle. Sabi niya, hassle. Ngayon, mga kapatid, pinanindigan ko yung sinabi kanina ni Pastor Joseph,
May mga bagay ka talagang dapat iwan, may mga bagay akong dapat na talikuran. Tinalikuran ko po yung mga bagay na yan. Sabi ko nga, kung nagpatuloy ako ng karir ko, walang pwesto si Dingdong Dantes eh. Hindi ko alam kung yung palakpak nyo kung anong klase yan eh. Ang dami kong binitawan, ang dami kong iniwan. Pangarap ko nun maging DJ din. Pero dahil sa paglilingkod ko sa Diyos, nakaupo kami nila Bishop Lauro sa nag-DWXI muna. Doon kami galing. DWXI tapos nag-DWAD. Tapos ito pa matindi, dahil ako medyo bata-bata noon, yung mga kasabayan nila Bishop Lauro, sila yung mga anchorman. Pagka nagkasakit, kung hindi pa sila nagkakasakit, hindi pa ako magiging anchorman, hindi pa ako makapangaral doon. Ang papel ko lang doon laging announcement. Tapos kasi nga yung boses ko hindi talaga pang artista eh, pang radyo lang eh. Kaya tuloy lagi kong bati yan pag umaga eh. Praise God, bayan ng Diyos. Bango na. O, di ba? Maganda. Di ba? Ganyan yung natin, hanggang ganyan lang ako. Ang oras po natin, 20 minuto bago sumapit ang ika-10 ng umaga. Di ba? Kayo po'y patuloy na nakikinig. Di ba? So, hanggang ganyan lang ako. At nais po natin pasalamatan yung mga sponsors natin, yung mga donors natin. Kaya tuloy pag dumadalaw kami noon, nila Brother Rico Ramos, nila Brother Eligen, asan po yung nag-a-announce yung Brother Jamal? Kasi ang tingin nila, matangkad, maputi, ito na. Pag tinuro nila, ayan, siya yan. Sabi, siya pala yan. Sabi ko, bakit may problema ka? May problema tayo? Kaya mga kapatid, tinalikuran ko yung mga bagay na yan dahil gusto kong panindigan yung pagkatawag ng Diyos sa akin. Paninindigan yan. That is responsibility. So that is my response from the ability that God has given me. So mga kapatid, but sadly, ito nakakalungkot sa panahon natin ngayon, kung kanina po nagamit yung salitang nagdi-deteriorate, ganon din ang integrity, unti-unti, we can see, we can feel, amen. Unti-unti nating nakikita, nadarama, naririnig, nawawasak na, nagdi-deteriorate na po yung integrity sa panahon natin ngayon. Nakakalungkot. Sa government, sa school, sa mga kapulisan, sa mga militar, sa business, sa sports. At ito po yung lalong nakakalungkot. Even in the church, integrity, very subtle, very slow, very silent, and deadly. Nagdi-deteriorate ang integrity. Nawawalan na ng paninindigan ng mga kalalakihan sa simbahan. Kaya madalas noon, halos lahat ng church na napupuntahan ko, ang daming babae, sabi ko, nasan kaya yung mga kalalakihan? Panginoon kong Diyos ko, konti. Nagkaroon nga ng kalalakihan, hindi mo na maisama madalas sa pagmimisyon. Dahil mga na. Sige, pastor, sunod kami. Panginoon kong Diyos, nakakadalawang kaluluwa na kami pinapatanggap. Si brother, parating pa lang. Sabi ko nga, asa na kaya yung mga kalalakihan? Asa na kaya? Alam nyo, sa Israel, ang pananaw ng kabataan o ng youth ay hindi lang yung mga edad na kapares sa mga nandito. Ang youth sa Israel, hanggat may lakas ka, you are considered as youth. At etong matindi, maging kabataan man ay nababalisa pag dumarating ang bagyo sa buhay. Amen. Pero ang sabi ni Prophet Isaiah, subalit mapalad ang nagtitiwala sa Diyos na dakila. Amen. So itong nangyayari ngayon, this is the very sad reality.
yung integrity in our government, sa militar, sa mga kapulisan, sa business, lalo na, nawawala na integrity. Lahat pandurugas na. Marami na ng durugas. Sabi ko nga, meron akong binibilihan ng kape, pag minention ko, kasi baka mag-sponsor sa akin eh. Nakakahiya. May letter O yun eh. Mga bago lang yun, mga ano. Nung una, doon ako bumibili ng kape kasi malaki at saka marami. Ngayon, nung hinawakan ko, sabi ko parang hindi na tumatagal ito ng ano ah. Umaabot yun ng 1 linggo mahigit eh. Ngayon po, 1 linggo na lang sa akin yung kape. Sabi ko, ano nangyari? Kumukunti na rin. Sabi ko, yan ang ano eh, nawawala yung integrity. Nawawala. So mga kapatid ko, the integrity will show itself in the men of church or ministry in 3 ways. Now, dito tayo mag-usap. Okay, so integrity will show itself. Magmamanifest yan, it should be. And it will be manifested in the men of the ministry or church in 3 ways. Number 1 is this. Integrity shows in conviction. A very strong persuasion or belief. Yung bang matinding, yung masidhi na paniniwala, yung isang matibay na paniniwala sa isang bagay, we need men that has a strong belief to what they believe in and act on it. Hindi ka lang maniniwala, gawin mo. Naniniwala ka ba? Naniniwala ba kayo na si Kristo ang ating Panginoon? Eh di dapat may ginagawa rin tayo, panindigan mo. Amen. Eto mga kapatid ko, naalala ko nung, kung naalala nyo pa ito, kung napanood nyo ito, sa Tiananmen Square sa China, way back 1989, merong isang estudyante yan eh, ang alam ko estudyante yan, alam niya yung tama. Alam niya yung tama. At nagkaroon siya ng strong conviction ng isang matinding paniniwala na dapat niyang gawin. Hindi lang siya naniwala, kailangan niyang kumilos. Ikilos mo yung pinaniniwalaan mo. Amen. Kaya ang sabi ng Bible, let God be true. Sabi ng Biblia, faith alone, without works, is dead. So ang ginawa nitong estudyante na ito, imaginein mo yan, pambira, tumayo siya dyan sa tapat ng tangke na yan. Pinigil niya yung tangke. That is a very strong persuasion, a very strong belief na dapat niyang gawin. At ito mga kapatid ko, sa Tiananmen Square, protest 1989, basahin niyo yung kasunod na slide niyan. Ito. Men of God, we should do this. We should develop ourselves as a man of conviction. Kailangan alam mo yung pinaniniwalaan mo at alam mo kung ano yung dapat mong gawin sa pinaniniwalaan mo. Kapag nanindigan ka sa tama, dahil alam mo yun ang tama, dapat mong gawin. Kung tatay ka, alam mo na kapag nasa labas ka ng bahay, hindi mo dapat tinatanggal yung singsing mo. Amen. Kapag ginawa mong panindigan yung bagay na pinaniniwalaan mo, tandaan mo, you will gain the respect of your family and others. Kapag nakikita ang isang lalaki, ang isang tatay, ang isang lalaki na merong paninindigan sa tama, at kung ano lang yung tama, naalala ko yung lolo ko, naging chief security siya nung araw sa pier, sa sa customs. Kapag siya na yung naka-assign, maraming gustong papirmahan sa kanya. Pirma mo na to para ma-release na. Malaki ang offer. Way back 1970s, ang 100,000, napakahalaga na. Malaking pera na yon. Alam nyo, sabi ng lolo ko, sa inyo na lang yan. Hintayin nyo na lang mag-off ako dun sa susunod. Kung papayag siya, doon kayo makipag-transaksyon. Huwag sa akin. Not on my watch. Amen. Huwag sa akin. Pinaninindigan ng lolo ko yon. Ang sabi niya kasi, hindi ko pakakainin ng pamilya ko ng galing sa illegal.
Amen. That is integrity. That is a man of conviction. Kaya tuloy, nag-gain niya yung respect ng asawa niya, ng mga anak niya, nag-gain niya yung respect ng ibang tao. Amen. So mga kapatid, naalala ko nung minsan, naalala ko ito pong si Daniel, mga kapatid ko, sa Daniel chapter 6 verse 10. Sabi ng verse 10, "Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home." Alam na niya yung batas. Alam na niya na pinagbawal na yung mananalangin. Kahit kaninong Diyos, etong ginawa niya. He went home to his upstairs room where the window opened toward Jerusalem. Ito pa matindi, 3 times a day. He got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Dahil gawain na niya yan. Ito mga kapatid ko, pag marunong ka manindigan, magpe-pray ka, kaya po itong si Daniel, nung inilagay na siya doon sa kulungan ng leon, tapos na rin siya mag-pray, hanggang doon nagpe-pray siya. Ito po, huwag kayong magagalit, mga kalalakihan. Sarili nating gawa ko minsan ito. Kalokohan natin kuminsan. Dahil tamad tayo manalangin, kung kailan nandun na tayo sa kulungan ng leon, saka tayo ngayon magpe-pray, "Lord, help me!" Pero si Daniel iba. Bago pa man mangyari ang sakuna, ang mga problema, mga tiisin, mga pagsubok, nagpe-pray na siya eh. Amen. Kaya may tugon kagad ang Diyos. Ngayon din, ililigtas kita. Pero ang mga kalalakihan ngayon, nawawala unti-unti yung integrity, tamad na mag-pray. Kung kailan nandun na sa kulungan ng leon, saka magpe-pray. Lord, tulungan mo ako, Lord. Tabangi ko, Lord. May mga Bisaya ba rito? So this is what we should do. We should develop ourselves as a man of conviction. Amen. So number 2, it shows in congruence. Okay, say the word congruence. Okay, sabi nila, parang naririnig ko yan, Pastor, sa sa algebra. Okay, naririnig ko yan sa mga equation. Okay, congruence, ito para mas mabilis. The state of being in agreement, correspondence, or harmony. Pangalawa, itong mas madali. Ito yung mas madali. In simpler terms, congruence is when two things are similar, fit together well. So, ibig sabihin, kung ano yung nasa A, yun din ang nasa B. Kung ano yung nandito sa kanan, yun din ang nandun sa kaliwa. So, anong gusto mong i-point out, Pastor? Let us develop ourselves that our walks always matches our talks. Dapat kung ano yung sinasabi mo, yun din ang husay ng pagtupad mo sa mga sinasabi mo. Every time na may mga preachers, every time na mga Bible school, mga short lang, mga short-term course lang, nagtuturo ako niyan. Sabi ko sa kanila, alam nyo ba, every time na tatayo ka ng pulpit, mag-iingat ka ng pananalita dahil lahat ng bibitawan mo rito, hanapin sa ilang Diyos yan. Pananagutan natin yan. Amen. Kahit na wala ka sa pulpito, kahit na nandiyan ka, nagbitaw ka ng panalangin, ng pangako, Lord, maglilingkod ako sa iyo kahit na anong mangyari. Pinaka-delikadong panalangin na ito, Lord, not my will, but your will be done. Sinabi mo yan. Sinabi mo. Panindigan mo. Ikaw na bahala, Lord. Huwag yung kalooban ko. Eto na, nung ginawa ng Panginoon, nagreklamo. O, akala ko ba ang kalooban ng Diyos? Bakit yan nagrereklamo ka? May mga kapamaraanan ng Diyos kung minsan masakit. Ang pangit ng church namin nung una, as in talagang ang liit. Tapos ito, nadisgrasya ako, October 11 yata yun, 2019. Nadisgrasya ako. Katatapos lang ng prayer meeting, gabi, naghahatid na. Andun ako sa tapat ng church. Yung lasing na driver, nabitin, umatras. Naatrasan ako ng sasakyan.
Sabi ng mga nakakita, dahil madilim tumilapon daw ako, may tahi ako rito. Binayaran kami. Yung motor ko, ang ganda ng tambucho, nakaangat lang ganon. Ginawang kalso, nandun sa kanal, sa open kanal. Nung binayaran ako, talaga naman, nag-iiniyak yung nanay, yung nakasagasa sa amin, nakadisgrasya. Sabi niya, wala po kaming pambayad, wala kaming pambayad. Sabi ko, ganito na lang 20 million bili ko dyan sa motor ko, second hand lang naman yan, ibalik niya yung pambili. Tapos, yung danyos, hihingi ako ng 20 mil sa inyo. Yung 40,000, sabi niya, bait mo, pastor. Kahit kalahating milyon, pwede mo silang singilin. Sabi ko, hindi naman magbabayad Para matapos na. Yung 40,000, naging 38 pa. Nandun na kami sa barangay, pinitik pa nung nanay yung 2,000. Sabi niya, kasi nga may bibili pa ako ng gamot ko. Sabi, hindi ganito na lang, tatanggapin ko na yan para huwag na tayo magkita. Para wala nang pag-uusap ulit. Alam nyo, that was 2020, Mayo yun ng 2020. Yung first typhoon ng 2020, yung Ambo, yung bagyong Ambo, mahina yung bagyo, mahina lang talaga bahay namin. Mahina yung bagyo, pero mahina rin yung bahay namin. Kaya naging malakas na yung bagyo na yon. Bagsak yung CR namin, bagsak yung kusina. Yung pinakabahay namin, ang Malapilita Corrales yun Naku, mas lalo na lumiyad. Pagkatapos ng bagyo, sabi ni Mama, ibalik na yung mga gamit. Sabi ko, huwag ka nang bumalik dyan, Ma. Pagagawa ko na yan. Sabi niya, magkano yung pera mo? 36,000. Ay, hanggang saan yung 36,000? Sabi ko, parang commercial lang. Hanggang saan? Naabot ang 20 mo. Sabi ko, pagawa natin. Alam niyo, sa biyaya ng Diyos, malaman nila na yung bahay namin, nag-decide na kami na yun na yung gawing church. Yung lumang church na dating internet shop, yun na yung magiging bahay. Alam niyo, ang daming tumulong sa biyaya ng Panginoon. Unti-unti, kahit na hindi pa naman talagang tapos, may maayos na kaming bahay-sambahan ngayon. Amen. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kung hindi ako nanindigan, kaya alam ko, nung minsan yung nakadisgrasya sa amin, bumaba. Kasi nag-abroad yun Nung makita niya, 40 mil lang yung binayad ni nanay dito Bakit? Sementado na, bakal pa yung Sabi nga niya, baka hindi lang 40 mil binigay ni nanay dito. Alam niyo mga kapatid, napakabuti ng Diyos. So, ito yung dapat i-develop natin. Developing ourselves that our walks would always matches our talks. Sabi ng Matthew chapter 23 verse 25 to 26, NASB. Woe to you, scribes and Pharisees. Wala na yata akong time, hindi ako marunong magbasa. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites. Napakasakit magsalita ni Jesus. For you clean the outside of the cup and of the dish, but inside they are full of robbery and self-indulgence. You blind Pharisee, first clean the inside of the cup and of the dish, so that the outside of it may become clean also. Mga kapatid, ganito magsalita ang Panginoong Hesus sa mga alam ang salita ng Diyos, pero hindi naninindigan sa kanyang salita at pangako. Ang sakit nga lang tanggapin. Kasi kailangan talaga, binabalanse yan. Integrity comes in congruence. Kung ano yung nandirito, dapat yun din na nandito. Kung ano yung sinabi nito, yun talaga yung laman nito at nandirito at ginagawa ng buong katawan mo. Amen. So mga kapatid, kung ano ka sa loob, yung ka rin sa labas, that is integrity. Galing sa salitang integer, integrated. Kaya ang Diyos natin, noon, ngayon at magpakasawalang hanggan, siya hindi nagbabagong Diyos. Kung ano siya noon, siya pa rin ngayon at mananatiling tapat sa habang panahon. That is integrity. Dapat ganun din ang isang kalalakihan. So, number 3, it shows in character. Ito na. Babasahin ko na lang ito. Many of us men masquerade our Sundays. They can disguise their sins.
failings and weaknesses and look good from the outside. Some men can manage that deception in front of their families and co-workers. Magaling tayo dyan. Hindi ko sinasabing kayo lang, damay lahat ng kalalakihan dyan. Lahat ng mga lalaki, shout Amen! Amen! Di lahat tayo dyan, damay. Pati mga nasa harapan, damay. Amen! But, who our men when no one is looking? Sino nga ba talaga tayo mga lalaki? Pag wala na nakatingin, pag wala na nanonood, pag wala nang nakakakita sa atin, sino nga ba talaga tayo ng mga lalaki? Do they cheat? Amen. Do they cheat on their wives? Do they stumble with pornography? Ang tawag ko nga dyan, porn again. Mga porn again Christian. Ano ka? Sabi ko nga, walang ganyang salita. Mga worldly, heavenly Christian. Ano ka? Di ba? Mga kapatid, do they stumble with pornography or lust or greed or covetousness or other sins of the hidden heart? Kapag wala nang nakakakita, tiyakin natin. Ito yung i-develop natin. Ito, sabi ng Genesis 39:10. Sabi ng Genesis 39:10. And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. Kung matatandaan nyo si Joseph the dreamer, nakita niya kasi medyo matipuno yung pangangatawan ni Joseph. Nakita ng asawa ni Potiphar, napaka-cute nito. Sabi ko nga, hindi ko alam kung kamag-anak pa namin ito eh. Gusto kong i-trace talaga yung bloodline na talaga nila eh. Palagay ko nandun pa rin yung bloodline namin eh. Nasa dugo talaga namin eh. Hindi umabot sa, ba? Ngayon ito eh, araw-araw kinakausap siya ni Potiphar. Lika na. Wala yung amo mo, ako lang ang nandito, tayo lang ang nandito. Pero may paninindigan siya, kung ano yung nasa loob ko, dapat yun din ang ginagawa na nasa labas ko. I love my God. That's why I hate sin. Amen. Gawin nyo na lahat ng gusto nyong gawin. Ako, paninindigan ko kung ano yung sinabi ng Biblia. Yun lang ako. Hindi mo na ako pwedeng dagdagan, hindi mo na ako pwedeng bawasan. Kung ano lang yung sinabi ng Diyos, hanggang dun lang ako. Gusto kong gawin kung ano yung sinasabi ko. Amen. Kung ano yung kino-confess natin every Sunday, di ba? Lord, turuan niyo po kami na maging better men and women of God, better preacher, better musician, better worshiper of God. Then you must be who you profess. Amen. So, incongruence and in character. So, let us develop ourselves to be strong, to overcome the satanic attack for us in committing sin. Kailangan magpakatibay ka. Sabi nyo nga, power! Diyos ko, laksan nyo naman. Power! Remaining time, 0. Ay, 0. Pasensya na kayo, nabasa ko kasi. Kala ko kasama pa sa topic ko. Kala ko kasama pa. Hindi na pala. Let us develop. Naririnig ko tuloy yung tawa dun sa loob. Ano ba yan? Pasensya na kayo. Oo. Hindi, sa totoo lang, na-introduce sa akin yung mga ganito way back 2000. Hindi ko alam, 2007. Na-invite ako sa isang church dyan sa Quezon City. Nagulat ako, dami mga artista. Tapos yung office, ang ganda. Nakikita, yung nasa office, nakikita yung sa worship hall. Pero yung nasa worship hall, hindi nakikita yung sa office. Sabi ko, ang ganda nito. Di kinabitan na ako ng mic. Ito na. Noong nag-umpisa na yung gawain, yung opening prayer, English lahat. Sabi ko, naloko na, Lord. Anong sasabihin ko dito mamaya? Tapos nung kumanta sila, walang Tagalog. Tapos si MC, ang galing. Kaya nung tinawag na ako, kaya pala kinukuha nila Antimano yung topic ko kasi gagawa sila ng slide. So ito na, the old school. Basa ako, tapos ito na. Number 1, ito na, point number 1. Yung mga tao ngayon, doon nakatingin.
Di tinitignan ko sila, sabi ko, ano ba yung binabasa nyo dyan? Sabi ko, ay, ang galing, may topic pala ako dyan. Siguro mga 2007, 2008. Tapos eto na talaga nag-pray talaga ako dahil sabi ko, Lord, paano preaching ang gagawin ko rito? Puro English naman sila. Kaya nag-pray ako, Lord, English my tongue. Oh, Lord, English my tongue. Talaga naman. Doon, yung unang beses ko naranasan yung ganon, sabi ko, hindi ko alam kung paano magsasalita. Tapos, eto mga kapatid, paninindigan lang talaga. Paninindigan na tinawag ka ng Diyos. Huwag kang maniniwala na hindi mo kaya. Kaya mo. Sabihin sa katabi mo, pakayugyug, kaya mo yan. Kaya mo yan. Sa totoo lang, yung mga manunugtog, ako pa yung manunugtog. Pag tumutugtog ako, alam nila, kulang yung chords ko, marami akong kulang, hindi talaga ako marunong. Pero ito naman ang akin. Marami kang chords, marami naman akong kapal ng muka. Kaya kong kumanta. Kapalan lang yan. Dahil sabi ko, paninindigan ko, tinawag ako ng Diyos, ito yung integridad ko, tatayo ako dyan, tatayo akong kapanipaniwala dahil kasama ko ang Diyos. Amen. Ay, nung nag-worship ako, nag-worship din naman sila. Amen. Kalaunan, hindi na yung talento, kundi yung grasya na ng Panginoon. Amen. Pero salamat sa Diyos kanina, na-bless talaga ako, nabitin lang talaga ako. Nabitin ako sa praise and worship, nabitin ako sa first preacher natin, sa speaker natin. Sabi ko nga, Lord, talagang hindi ito patience, presence mo talaga. Amen. Kasi kung minsan may magulo yung music mystery. Music mystery, di ang gulo-gulo. Kaya pala ganun yung palo ng drummer. Mainit ang ulo dun sa bahista. Yung bahista naman nakatalikod. Tapos yung pianista niya, hindi rin tumitingin. Kaya tuloy nangangawit na yung worship leader. Hindi nakikita. Gusto na mag-chorus, ayaw pa rin. Paano ba yung ng bridge? Di ba? Kaya tuloy music mystery. Kaya tuloy ang nangyari, hindi presence of God. Bumaba yung presensya ng Diyos, hindi dahil sa kanila, dahil sa awa doon sa mga tao. Kaya sabi ko, ang tawag doon, patience of God yun, the presence of God yun. Mga kapatid, let me read this to you. Naniniwala ako na ito na yung panahon para mas lalong i-strengthen. Kung meron mang iba't ibang churches dito, i-strengthen na natin, kahit ako, kahit kami, i-strengthen na natin yung men's ministry. 3 letter ilang. Let us encourage them. Amen. Nasa labas, saka nasa loob ng simbahan, encourage natin sila. And then, enlighten them through the Word of God. Kailangan malinawan nila, maliwanagan nila na tayo talaga'y makasalanan at isa lang ang way para tayo mapatawad, si Jesus Christ lang. Makita nila na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan, inilibing siya, kasama na yung kasalanan natin. Then after 3 days, do not forget this, si Jesus hindi na natiling patay. After 3 days, He rose again from the dead. Amen. So kapag na-enlighten sila, eto na ngayon, number 3. Sila na mismo, mag-i-engage na yan. Umpisahan mo, leaders, men of God. Amen. I-engage mo yung sarili mo, isali mo yung sarili mo, makisa tayo, sumama tayo, makilahok tayo, susunod yung iba. Amen. Kaya mga kapatid, I'm hoping and praying na magkaroon na tayo ng integrity, maging man of integrity, maging man of conviction ng bawat isa sa atin. Let's all pray in the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya at habag na ipinagkaloob mo sa iyong abang lingkod. Panginoon, napakasarap na makasama ang mga kapwa lalaki, ang mga kapwa ko tatay. Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng mga tatay na nakakaranas, O Diyos, ng confusion, kapares ng narinig namin.
because of our confusion, Lord Jesus, nawawala rin po ang aming integrity. Kapares ng narinig namin, Panginoon, napipili ka ng isang lalaki, tatawag ka ng isang lalaki upang magkaroon ng pasimula ng pagbabago. Lord, napakarami po naming kalalakihan sa kwarto na ito. Lord, in this room, Lord Jesus, full of men. Lord, ang bawat isa sa amin, hallelujah, ay magiging representative ng aming mga pamilya, Panginoon. Lord, we are praying on behalf of our families. We are praying, O Lord Jesus, on behalf of our land. We are praying, Lord Jesus, on behalf of our ministries. Lord God, binibless ko po, hallelujah, mga kalalakihan na ito. Salamat, Lord, sa isang napakalaking pagkakataon. Hallelujah, na maging kaisa ng conference na ito, Panginoon, ang makapagbahagi na yung mga salita. O Diyos, maraming salamat po. Ang lahat ng bagay ay tanging sa lamang, O Diyos. Lahat ng parangal, ng taos-puso naming pasasalamat, sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus, somebody shout, Amen. Maraming salamat po and God bless us all. Hallelujah.